Ang masasabi ko lang po, ito po ay sobrang desperadong galawan ng parte po ng kampo nila Harry Roque, Maharlika at syempre po ng mga kampo po ng mga DDS. No, ito pong video na ating panonoorin ngayon mula po ito sa GMA Integrated News. Title po nito, video ng lalaking may tila pulbos na inilagay sa ilong. Pinalabas ng isang grupo mula po sa 24 oras. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Peke at malisyoso. Ganyan inilarawan ng ilang miyembro ng gabinete ang kumalat na video ng isang lalaki habang may inilalagay sa ilong. Ipinalabas po yan ng isang grupo kontra umano sa charter change sa pagtitipon nila sa Amerika. Nakatutok si Dano Tingkungko. Grabe ito mga to. Screenshot ito ng video na ipinalabas sa pagtitipon sa Amerika ng hakbang ng Maisu, isang grupong kumukontra sa charter change at nagsusulong daw ng transparency at accountability sa gobyerno. Sa naturang video, may lalaking may hawak na maliit na lalagyan na ang nilalaman na puting tila pulbos na kinuha nito at nilagay sa ilong. Walang binabanggit sa kung sino ang nasa video pero may sigaw ang mga nanonood. Aroy! Naroon sa pagtitipon si Noy Duterte presidential spokesperson na si Harry Roque. Nako, swak ka sa banga Harry Roque. Kahit nasa US ka pa, makakasuhan ka pa rin sa ginagawa mo. Paninirang puri yan, no? Cyber libel ang abutin mo dyan at marami pang ibang kaso. Siyempre kasama na rin dito si Maharlika, no? Hindi po dahilan o hindi po excuse na nasa ibang bansa kayo. Pwede pong kausapin ng gobyerno natin, ang gobyerno ng US para kayo ay makasuhan dyan sa US. Nako, nalalabi na mga oras nyo. Sobrang desperadong galawan po to, no? Para po mapabagsak po ang gobyernong PBBM. Pero you can't take a good man down. Real talk po yan. Nako. Diretso natin to. Na isa sa mga nag-post ng naturang video online. Ang video kumalat agad sa social media. Isipin nyo, no? Ito na lang sa mga mga supporters ko po, no? Sa mga viewers at subscribers ko po, no? Tingnan nyo po, kailanman po hindi po ganyang hairstyle ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang Pangulong Bongbong Marcos po, lagi pong may hati ang kanyang buhok. Kung di po mahaba ang buhok niya, ay talaga pong semi-kimpi po tawag po nun, no, sa mga nakakaalam po nun. Talaga pong may hati po yung buhok niya. At kitang-kita naman po dito, no, kung titignan nyo po yan, ay talaga pong parang edited po. Tingnan nyo po yun, no? At talaga pong sinasabi po nila itong video po daw na to na nakikita po natin ngayon ay kuha pa po nung 2011 pa po to. Pero kung titingnan nyo po dito, no, hindi po ganyan ang muka ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong 2011 at yung hairstyle. Long hair po siya, no, semi-long hair po siya noong 2011 at 2012. I-search nyo na lang po, no, PBBM 2011 to 2012. Makikita nyo po yung hairstyle ng ating Pangulo doon. At hindi po ganyan manamit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Never po siya nagdamit ng ganyan. Isipin nyo po, no? Mayaman po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po sloppy magdamit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo po yung kwelyo, no? Hindi po ganyan. At unang-una po, dito na lang po sa tenga, no? Hindi po ganyan ang tenga ni Pangulong Bongbong Marcos. Masasabi po natin ito po ay deep fake, kumbaga po AI, no? Masasabi po natin kumbaga retokado ang na to, video po na to, no? Kitang-kita nyo naman po, no, yung hindi naman po talaga hawig na hawig ng ating Pangulo yan. Desperado na po ang galawan po ng kalaban po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako po. At nakarating na sa atensyon ng mga opisyal ng Administrasyong Marcos na mabilis na binatiko sa mga nasa likod nito. Tama. What do you mean, sir? Is that fake? Nakita mo naman. Okay. And what's the purpose? Bakit kaya ngayon ba nila nilabas? Si DILG Secretary Benher Abalos nagpakita rin ng screenshot ng video at kinumpara sa larawan ni Pangulong Marcos. Ayan na. Hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Tama. Hindi ho. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Yes. Tingnan yung maigi ang tenga rito. Ayun, no? Parehas po kami ng sinabi, no?
Yung tenga na lang po, no, kung talagang kilala nyo Pangulong Bongbong Marcos, no, magkaiba po, no. Ito po, oh, legit, no, na tenga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumpara nyo dun sa tenga ng video na inilabas po nila. Ang layo po talaga ng itsura. No? Doon po talaga kitang-kita na po talaga na peke po talaga ang bidyong inilabas po ng mausog na yon, kung maisog kung ano man yun. Diba? Kitang-kita po, no, na talaga pong ito po ay peke. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe, tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo sa mga panahon ngayon, sa maging mapanuri tayo. Tama. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Alam niyo po ba sa panahon po ngayon talaga pong nagkalat na po mga AI na na application, no? Madali na pong mag-edit po ng mga boses, pictures, videos, lahat na po ay kaya na pong i-edit ngayon. Kaya nga pong tanggalin nga po yung mga tao sa picture, 'di ba? Kung may nakita kang may kasamang picture na hindi naman gusto mong isama, pwede mong tanggalin yon. Ganun po katindi po ang AI po ngayon. Kaya po mag-ingat po tayo, no? Wag po tayo basta maniniwala sa mga nakikita po natin sa internet, lalo na po mga pictures, videos, saka voice over. Ano nyo po yan, dapat po imbestigahan nyo mabuti yan para malaman nyo kung totoo nga ba. Doon po kayo tumingin sa mga reliable sources, no? Hindi po kayo basta-bastang magtitiwala o maniniwala na lang po kung sino lang po ang nag-post po yan. Isipin nyo po, no, matinding paninira po yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, for sure, makakasuhan po ang lahat po ng nasa likod po nitong itong fake na video ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan niya agad ang PNP na imbestigahan ang video. Ayan na. At first glance, ang unang nakikita natin violation dito is that of our anti-cybercrime law. If they would be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. 4 years to 8 years ang kulong dito po sa Pilipinas, no? Nako, kaya yung mga kasabwat dyan at pag kayo nakakasuhan na, ay nako, makukulong talaga kayo dyan. Kasi po, unang-una po, hindi po basta-basta sinong tao lang yung kanyang sinisiraan nyo. Real talk yan. Presidente yan ng Pilipinas. Ginagawa nyo ng ganyang peking video. Ngayon pa lang, sabi ng Department of Information and Communications Technology, obviously, no, it's a fake video na sinicirculate sa mga online platforms. Sir, will you be asking these platforms to take down the video? Yes, actually, many of them are already responding. Fabricated yung content. Hindi nga synchronize yung video eh. Masyadong magaspang ang pagkagawa ng overlay ng content. Tanong naman ng mga opisyal ng gabinete, bakit sa Amerika ito ipinalabas? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito. Yari kayo ngayon, ayan na. Diba? Ayan na nga po ang sinasabi ko sa inyo. Gobyerno po yan, no? Presidente ng Pilipinas ang inyong ginagawa ng ganyang peking video. Siyempre po, pag makipag-usap yan sa US, no? Makakasuhan pa rin kayo. Baka mas matindi pa yung kaso nyo dyan kasi iba po yung batas dyan sa US. Pagdating sa cybercrime, nako, wala kayong lusot. Kahit pa nasa Amerika kayo, Maharlika, Harry Roque at sa lahat po ng mga may pakanan yan, makakasuhan pa rin kayo. Presidente ng Pilipinas ang binabangga ninyo. Presidente ng Pilipinas ang ginagawa nyo ng peking video. Nako, yari kayo talaga dyan. Swak na swak kayo sa banga. Authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito. Sabi rin ng Defense Department, bahagi ang video ng isang plano. Meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Tama, di ba? Isipin nyo yan, yan ng kabilang kampo. Alam nyo na po kung ano po yan, no? Kung ano pong pinagmumulan po talaga yan. Isipin nyo po, no? Kumbaga po sila po ay talaga pong gusto po nilang pabagsakin ang gobyerno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon. Hindi po natin alam kung bakit talaga gustong-gusto po nilang patalsikin sa pwesto
ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre nga po, no, pag napatalsik po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sino po ang papalit? Obviously, yung sinasabi nga nilang designated survivor. Na kinopya sa US, no, na wala namang ganun po sa atin dito, no. Pero po talaga kitang-kita po at amoy na amoy po natin ang maitim nilang balak. No, pero hindi po talaga eh. You can't take a good man down talaga. Hindi nila kayang pabagsakin basta-basta ang Pangulong Bongbong Marcos. Nako naman. Makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Yan din ang tingin ng anak ng Pangulo pero ayaw niya raw itong patulan. I don't think it's even worth dignifying. All I'm gonna say at that is it's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. Tama. Sa GMA Integrated News. Ayun lang po, no, atin pong nagawan po ng reaction video to. Ilagay nyo lang po sa comment section kung ano pong saloobin nyo po dito, no. Mag-comment po kayo, peke po ba o tunay po yung video na yon. Malaya po kayo dyan sa comment section, no, pero bibigyan ko lang po ng ng babala po ang ating mga supporters o mga vlogger tulad ko po na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag niyo na pong ipopost sa inyong mga video ang full video nung na yon, nung video na sinasabi nilang ang nagpupulboro ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po ipapa-block na po yan ng gobyerno, no? Kasi po, inaano na po nila yan sa YouTube, sa kinakausap na nila yung YouTube, yung Facebook, lahat po ng mga social media platforms. Baka po madamay po yung mga video nyo po na yan kasi po, pag ma-detect po yan na may video po kayong full video ng peking video na yan ni PBBM, baka ma-strike pa po ang inyong mga channel. Sa mga po, sumusuporta pong vlogger kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga po kalaban, hayaan nyo na po sila na mag-post po niyang full video na yan. Hayaan nyo sila yung ma-block dyan o ma-strike dyan. Basta po tayo ay sumusuporta po tayo sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po tayo naniniwala sa peking video na yan. At makakasuhan po talaga sila dito, no? Swak na swak po sila sa banga kahit nasa Amerika pa sila. Maraming salamat po sa lahat po sumusuporta sa akin channel. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe. Like this video para makita pa po ng lahat po ng sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Laban lang po tayo, no, sa mapanakop na China. Doon po tayo mag-focus. Doon po sa mga kailangan po natin fokusan. Doon po tayo sa mga naninira po sa ating Pangulo at gobyerno. Huwag na po nating pansinin niyang mga yan. Kasi po talaga pong wala po silang magandang gagawin kundi pabagsakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.